Salamat, Brother Nato, sa pangunguna sa pananambahan. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At maganda po ang panahon ngayon. Bagamat last week ay inuulan tayo, subalit sa ibang parte ng ating bansa, particularly sa southern Tagalog, ay nasalanta sila ng bagyo. Ating alalahanin sila sa panalangin. At maging ang mga karamihan ng mga estudyante, no? The school year has ended. Many of the schools have declared conducted their commencement exercises and graduation and recognition. So this closes the school year 2022-23-24. So pasalamatan natin ang mga graduates natin at mamaya ay ating bibigyan ng panalangin at kasama sa pagpupurit pasasalamat sa mga graduates. Dumako po tayo sa pangkalahatang panalangin. Gaya ng aming inawit, O Diyos, nakahanga-hanga ang iyong biyaya. Ang iyong biyaya, O Diyos, maging ito man ay pangkalahatan, ay common grace, ay nararanasan ng bawat nilikha mo. Ang hangin na aming hinihinga, ang tubig na aming iniinom, ang pagkain na aming kinakain para isustain ang aming daily activities and strength, ito po ay lahat galing sa iyo. Ang pag-iingat mo, O Diyos, sa tanghibla ng aming hininga na hinayaan mo na makatungo kami sa kapilyang ito, sa gusaling ito upang kami magkasama-sama sa pagtitipon ng pananambahan. Tunay nga, Panginoong Diyos, nakahanga-hanga ang iyong biyaya, sapagkat ang iyong biyaya ang patuloy na nag-ingat sa amin sa nagdaang isang linggo. At siya rin pong aming aasahan ng biyaya ng Diyos ang siyang patuloy na iingat at maggagabay sa amin sa darating na linggong ito, ang unang araw ng sanglinggung ito. Itinataas po namin, Panginoon, ang mga kababayan namin na kung saan sila po'y nasalanta ng unang bagyo sa taong 2024. Dalangin po namin ang mga napinsalang pamilya, mga naapektuhan, ang mga pagtulong ng aming pamahalaan ng LGU, sa kanila po, Panginoon, na patuloy na rehabilitation at muling pagsisikap ng bumangon, O Diyos, mula sa kalamidad na ito. Dinadapit din po namin sa iyo, O Diyos, at pinapasalamatan ang mga mag-aaral sa taong 2023-24 sa kanilang mga pagtatapos, sa mga completers, sa mga graduates, at sa mga katapusan ng school year na ito. Sinamahan mo sila, Panginoon, sa isang taong pag-aaral. At ang karunungan ay ginawad mo sa kanila, isang bagay na dapat ding ipagpasalamat ng aming mga estudyante, ng aming mga kabataan, na for one school year, another school year ay pinagkaloob mo sa kanila at sinamahan. Mga bagay na ito, O Diyos, na maaaring hindi pinapansin at di namin kinikilala, subalit these are common grace expressed by you in ours. Salamat, Panginoong Diyos, maging sa iyo espesyal na biyaya, sapagkat sa pamamagitan ng espesyal na biyaya na ito, ang aming mga mata ay nabuksan sa katotohanan at dalisayan ng iyong mga salita. Ang aming mga karumihan ay nakita namin, O Diyos, in contrast with your holiness na aming inawit. Tunay nga, O Diyos, you are indeed holy at walang sino man sa amin ang mayroong kakayahang lumapit maliban sa pamamagitan at sa mediatorship ng aming Panginoong Jesucristo. Naway maunawaan namin, Panginoon, ang kadalisayan ng Ebanghelyong ito. At lalong-lalo na, O Diyos, ang kaaliwan sa pamilya San Juan na patuloy mo po silang kalingain. Subalit, sa kabilang banda, ang aming kapatid na si Nanay Nelly ay isang mananampalataya, and we are very much confident that he is now in a better place. He is already with you. He is already in paradise. And we are also looking forward that on that occasion na kung kami tatawagin mo, wala na kaming misyon, natapos na ang aming misyon dito sa lupa na ipinagkaloob sa amin. Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa umagang ito at patuloy mo po kaming samahan na maunawaan at banal na Espiritu, naway maintindihan namin ang katotohanan ng inyong salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please turn your Bibles in 1 Corinthians chapter 1, unang Korinto, kabanatang 1, talatang 18. Ito po ang sinasabi, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. Normally po, pagka tayo ay pumupunta sa isang lugar at itong lugar na ito ay may mga
historical landmarks, hindi magiging kumpleto yung pagpunta mo sa isang lugar na yon kung hindi ka dadaan o magpapapicture o magpapaselfie sa mga historical landmarks na yon. For example, pag sinabi mong pumunta ka sa Ilocos Sur, pumunta ka sa Bigan, at hindi ka pumunta dun sa pinaka lugar ng tourist spot na kung saan ay talagang makikita natin yung mga bahay doon ay talagang panahon pa ng Kastila, you miss the point of going to that particular location. O di kaya pag umakyat ka sa Baguio at di ka nagpakuha dun sa statwa ng Leon sa Quezon Road, parang hindi makukumpleto ang lugar na iyong pinuntahan. Mga turista, mga local and international tourists, if they missed Manila, particularly the monument of Jose Rizal, parang hindi ka nagpunta sa Manila. Mga kapatid, ngayon pong umaga, if you miss the cross of Christ, you miss the gospel. Kung paano kung kinukumpara ang mga historical locations, historical places, and there are some historical landmarks, if you missed it, para kang hindi nagpunta. In like manner, this morning, as we are having our series on study on this particular chapter, 1 Corinthians chapter 1, I started last week in verse 17, and now in verse 18, here we will find the cross of Christ. And there are two things that I would like to share with you, particularly on this particular verse 18. First is the cross as the significant element of the gospel. Kagaya ng sinabi ko kanina, if you miss the cross, you miss entirely what the gospel is all about. And that's the very part of the cross of Christ. It is significant element of the gospel. Secondly, the cross states the distinction between the saved and the lost. Yan pong dalawang katotohanan yan ang nais ko pong ipaliwanag sa atin at naway sa tulong po ng Banal na Espiritu ay maunawaan natin at ma-appreciate natin ang katotohanan na itinuturo dito po sa isang single verse na ito in verse 18, subalit napakalalim, napakayaman at napakaganda ng itinuturo ng salita ng Diyos sa atin para sa ating kaluluwa. First and foremost, the cross of Christ as a significant element of the gospel. Ang sabi po ng ating talata, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. Last Sunday, on our Thanksgiving Sunday, or ating anniversary, pinakita po natin that the gospel is the power of Christ, the power of God. Here we will find it that the cross of Christ is the essential, the significant element of the gospel. Nakita natin last week, the power of God. Ito ang ginagamit at kinakasangkapan ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Na maaaring sa pananaw ng maraming tao, ito'y isang kabangmangan, isang kahangalan, but para sa Diyos, pinili niya. He ordained the preaching of the gospel. The ordained means, as I contested last week, there are forms of entertainment in the first century. They are amphitheaters, particularly in the Corinth. There are 27,000 seating capacity amphitheater for the purpose of entertainment. Yung mga gladiator, yung mga alam nating nahuling mga bihag from other countries at sila'y ginagawang element of entertainment. Nagpapatayan sila. And that's their form of entertainment. This amphitheater are also used by great orators, by great philosophers to express their views and their eloquence in speech. And yet, these are not the things that God has chosen upang tawagin ang makasalanan sa pagsisisit pananampalataya. Ang kanyang tinalaga ay tinawag ang isang mangangaral. Ang isang mangangaral na matapat na mangangaral at magtuturo ng salita ng Diyos. In fact, inaamin ni Apostol Pablo, sabi niya, I'm not an eloquent speaker. And yet, God called me to preach the gospel.
And it is important for us to understand, mga kapatid, the gospel, as I've said also last week, the gospel is initiated by God. Biblical gospel is initiated by God. Ang Diyos ang nagpasimula nito. In the Garden of Eden, nang mahulog ang tao, God initiated the promise of the gospel. Genesis 3:15, the seed of the gospel, the proto-evangelion. God initiated in clothing our first parents. God initiated the ark in giving Noah and his family a venue, a avenue for salvation for the great flood. God initiated the ram for the sacrifice of Abraham instead of Isaac. And now in the New Testament, all of those shadows and pictures has its accomplishment on Christ. Hindi po katakataka kung titingnan po natin in human chart, timeline of human history. Human history is divided on the cross. Kaya nga po, di ba, ang focal point of the center of timeline ng kasaysayan ng tao is the cross. Yung pong pabalik is what? BC, before Christ. And after the cross is AD, not after that, but Anno Domini. Anno Domini, which is the day of the Lord. It refers pa rin to the cross of Christ. Kaya napakahalaga po ang krus ni Kristo. It is the significant element of the gospel. But sad to say, in our time, there is the relaxation about the meaning of the cross. As I've said before, last Sunday, the cross is presented as a charm, panghalina, gagaling ka mula sa mga karamdaman. Aayos ang iyong negosyo. Babangon ka sa iyong kahirapan. These are not the gospel of the Lord Jesus Christ. Mga magulang at mga kapatid, napakahalagang maunawaan natin ang paksa ng krus ni Kristo at ang kahulugan ng kamatayan ng krus ni Kristo. Sad to say, today, the gospel is presented and even God is presented as the God of love. Hindi ko po na sinasabing hindi God is love yung Panginoon sapagkat inawit natin kanina. But when it comes to the cross of Christ, secondary po ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. And this morning, nais ko pong maintindihan natin and also among TNC members and even professing Christian, when we talk about the cross of Christ, it talks about the death, the suffering of Christ. And there are 5 important things that you ought to understand when the cross of Christ is being mentioned in the Bible, particularly in the New Testament. May 5 mahalagang dapat tayong maunawaan at maintindihan ng kahulugan ng kamatayan ni Kristo at ito po ay sinisimbolize ng kanyang krus. Una, the cross of Christ or Christ's death it is the ultimate substitute. Siya lamang po ang tanging kapalit. Kung paano po niya pinalitan ang mga animal sacrifices sa Old Testament, yung handugan sa lumang tipan, the animal sacrificial system, and that is the center of Jewish religion in the Old Testament. Without the blood, walang handugang nangyari, walang pagsambang nangyari. But that Old Testament sacrifices of animal sacrifices stopped after the Lord Jesus Christ died on the cross once and for all. Turn your Bibles in Hebrews. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 11 to verse 13. Ano pong sabi dito?
Hebrews 11, verse 11 to 13. Every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God, waiting for the time until his enemies should be made a footstool in his feet. Makikita po natin dito na mayroong comparisong maliwanag. Kinukumpara yung ginagawa ng saserdote, ng pari sa lumang tipan, na sabi, araw-araw ganito ang kanilang ginagawa. Rutinary na sa kanila na mag-alay ng handog ng hayop. And then kinumpara sa pagginawa ng Panginoong Kristo na ang sabi dito, one time for all. Minsan, magpakailanman. At pagkatapos nun, anong ginawa ng Panginoong Kristo? Umupo sa kanan ng trono ng Ama. Pagpapatunay at pagpapakita na natapos na yung mga handugan ng mga hayop sa lumang tipan, sapagkat those symbolizes the ultimate substitute of the Lord Jesus Christ. He is the ultimate replacement. Siya ang namatay para sa atin. Imbis na ikaw, ako, na dapat managot sa kasalanang ginagawa natin. Siya ang umako. Siya ang kapalit, kahalili. Dapat mong i-appreciate ito, kapatid, kaibigan. Na every time na aalalahanin natin ang kamatayan ng Panginoon Kristo sa banal na hapunan, it should be you who's been receiving the punishment. It should be you who's been receiving the mockery and the insult from the people. Secondly, it is not only an ultimate substitute but the perfect sacrifice. Perpekto ang handog ni Kristo. Gagaya ng binanggit ko paulit-ulit sa dati nating building. Pag samasamahin mo ang volume ng mga barilis ng mga dugong ng mga hayop, thousands of volume, ilagay mo sa isang timbangan at ilagay mo ang gapatak ng dugo ng timbangan ni Kristo sa kabila, aangat ang libu-libong mga barilis ng dugo ng hayop sapagkat mas matimbang, mas mabigat. Bagamat ito'y kokonting dugo lamang ng Panginoong Kristo, sapagkat ito'y walang salang dugong inihandog sa hukuman ng Diyos. We ought to appreciate the sacrifice of Christ. Christ's sacrifice is a perfect sacrifice. John 10:17, I am a good shepherd who laid down my sheep. And that is the picture of Christ sacrificing His life for the sheep. Pangatlong kahulugan ng kamatayan ni Kristo, it has to do with the wrath of God. Galit ang Diyos. Huwag nating bibiruin ang galit ng Diyos. In fact, ang Diyos nagagalit sa atin, sa makasalanan, araw-araw. Again, turn your Bibles in Psalms. Awit chapter 7 o Psalm 7. Verse 11. God is a righteous God, and a God who feels indignation every day. So just imagine, these are the thoughts that kung ang tao minsan sa kung paano siya mamuhay, wala lang eh. Lalong-lalo na akala natin na hindi tayo nakikita ng Diyos pag mag-isa na lang tayo.
Our building is equipped by CCTV cameras. Sa taas, sa baba, in all angles. Pero hindi ka nakatutok 24/7. Pero ang presensya ng Diyos sa bilyong-bilyong tao sa mundo, 4 billion, pagpalagay na natin, 4.5 billion ang sangkatauhan. Sa kadakilaan ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, imagine niyo lahat ng ito kayang tingnan ng Diyos. Because He's an infinite God. He is unlimited. But we are limited. We are finite creatures. Alam niyo ba ang kamatayan ni Kristo ay for that particular purpose? Para maibsan ang galit at puot ng Diyos. Because we are lawbreakers. Tayo ay lumalabag sa batas ng Diyos. Araw-araw. Yung hindi mo lang igalang ang araw ng linggo na itinakda niya para sa'yo, na para sa Kanya, it's already a violation of fourth commandment. And yet there are times, binigyan niya na tayo ng 6 na araw para gampanan natin ang ating pang-araw-araw na trabaho at oras sa pamilya, and yet yung araw ng linggo na dapat para sa Kanya ay kinukuha pa natin. Turn your Bibles in 1 John. 1 John, unang Juan, kabanatang 1, o kabanatang 2, talatang 2. 1 John, chapter 2, verse 2. He is the propitiation for our sins. And not only for ours only, but also for the sins of the whole world. The word propitiation, it means pampalubag loob sa galit ng Diyos. Dahil sa ating pangsalangsang, sa ating paggawa ng kasalanan, sa ating pagsuway. Pero ito yung paraan para humupa. It's just like a temperature. When we are sick, we have a high temperature. Ano ginagawa ng ating magulang? Nilalagyan tayo ng yelo, pinapainom tayo ng tubig, pinupunasan tayo. What for? Para yung mataas na temperatura dahan-dahang bumaba. And that is precisely the death of Christ. Upang ihupain, mag-calm down ang galit at puot ng Diyos. Same book, 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, verse 10. 1 John chapter 4, verse 10. And this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Again, the word propitiation, it has to do with God's wrath. Puot at galit ng Diyos. Kaibigan, kapatid, does the cross of Christ move you to understanding that you are a sinner before a holy God? Does the cross of Christ make you think that He needs to die in your behalf? Pangatlong katotohanan na makikita po nating kahulugan ng kamatayan ni Kristo, hindi lamang po ito ultimate substitute, hindi lamang po ito perfect sacrifice, hindi lang ito propitiation, but fourthly, it is redemption. Pantubos. Mark chapter 10. Mark chapter 10, verse 45. Turn your Bibles in Mark chapter 10, verse 45. And even the Son of Man came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many.
Ang kamatayan ni Kristo ay hindi para sa lahat. Na kung sino man ay gustong tumanggap ay pwede. Pero bakit marami pa rin ang napapahamak? Bakit marami pa rin ang tumatanggi? Ibig ba sabihin hindi epektibo ang kamatayan ni Kristo? Ating alalahanin, ang kamatayan ni Kristo ay sapat sa nais niyang intensyong iligtas. At ikalima, ang kamatayan ni Kristo ay for reconciliation. Pakikipagkasundo. Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 8 to 11. Turn your Bibles once again in Romans chapter 5 verse 8 to 11. But God showed His love for us, that while we were sinners, Christ died for us. Since therefore we have been justified by His blood, much more we shall be saved by Him from the wrath of God. For if we were sinners, we will reconcile to God by the death of His Son. How much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life? More than we have also rejoiced in God through Christ Jesus, through whom we have now received reconciliation. Dahil po sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan, tayo po ay naging kaaway ng Diyos. Kaya nga binabanggit niya sa awit 7 verse 11, araw-araw nagagalit ang Diyos. Bakit? Kasi ang araw-araw hindi siya pinapansin. Araw-araw hindi siya pinapasalamatan. Kung pasalamatan man siya, ang pinapasalamatan niya ay bagay. Hindi ang Diyos na hindi nakikita. And that's what Romans 1. They turn from the living creator to creatures, inanimate objects. But the death of Christ restored the sweet communion and relationship and fellowship that took place in Eden, in the garden temple of Eden. Ang kamatayan ni Kristo ang siyang naglapit. Ito ang tao, kinuha niya. At ang Diyos Ama, pinagkasundo niya at pinaglapit niya. Pinag-shake hands niya. Pinagyakapan niya muli. Pero nangyari yun dahil na-satisfy ang puot at galit ng Ama. Christ's death brings satisfaction. At walang ibang maaaring magbigay ng kasapatan sa puot at galit ng Diyos maliban sa sakripisyong ginawa ni Kristo. Nais kong ulitin yun, walang ibang paraan upang masatisfy ang puot at galit ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan maliban sa ginawang sakripisyo ni Kristo. Kung may ibang paraan, hindi niya isusugo ang kanyang buktong na anak. If there's an other way other than His beloved Son, hindi niya hahayaang iwanan ang kaluwalhatian nito sa langit. Manaog sa langit, pumunta sa lupa, magkatawang tao at maging isang totoong tao. Danasin ang lahat ng karumihan, lahat ng panlalait sa Kanya. Pangungutya. Pero minarapat ng Diyos ang bagay na ito. Now the second point. Now we have seen, first, the cross of Christ is a significant element of the gospel. Now secondly, the cross of Christ states the distinction of the saved and the lost. As we go back to our text, 1 Corinthians 1, verse 17, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. Take note the word but. Again, yung salitang but, napakahalaga po nito eh. It gives us contrast. From one idea to another. It is a contrast.
And the dividing line is what? The cross. Alam niyo po ba na ang lahat ng sangkatauhan, the 4.5 billion in the whole world, ay nasa dalawang pangkat lamang. Nasa dalawang panig lamang. Hindi 3, hindi 4, hindi 5. 2 lang. There's no neutral ground. It's either you are in this side or on the other side. There are just 2 camps only, 2 groups. And what are those 2 groups? Those who are in Christ and those who are outside of Christ. At yun yung sinasabi sa talata natin. Tingnan nyo mabuti para sabihin nyo, hindi ko kayo niloloko. Tingnan nyo mabuti, ang sabi dyan, those who are perishing, but to us, there is the those and those, there are those us. There are 2 group of people. Merong mga those at merong mga us. Very clear. And the Bible states it's always two camps. Those who are called and those who are not called. Verse 24. Verse 21, those who know God and those who do not know God. Pansinin po niyo mabuti. Binabanggit mismo ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Verse 21. For since the wisdom of the world did not know God through His wisdom. So there are people who do not know, and there are people who do know. Verse 24, but those who were called, both Jews and Greeks. So there are those who are called, and those who are not called. Those who choose Christ, and those who reject Christ. Maliwanag po ang tinuturo ng Biblia, 2 kampo lang talaga. Mga tupa, mga kambing. Wheat and tares, heaven and hell, place of blessedness, place of torment, God's presence, God's wrath. Those who are in Adam, those who are in Christ. Those who are under death and condemnation, those who are under life and justification. Those who are enslaved in sin and those who are forgiven from sin. Laging 2 kampo lang. Hindi natin matatakasan ang 2 kalagayang ito. Kaya ngayon pa lamang nais kong hamunin ang inyong mga isip. Nasaang kampo kayo? In which side do you belong? It is important for you to know where you stand. Because what is at stake, it's eternity. Ang nakasalalay dito ay magpasawalang hanggan. I'm forcing you to think right now. I'm forcing you to consider and realize because what is at stake is your soul for eternity. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa ibang tao, unreasonable ang pangangaral ng krus ni Kristo. In the Greek word, it's used skandalon. In English, it is translated scandalous. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, itong scandalous na ito, ang pinili ng Diyos. In comparison sa human wisdom, para tawagin ang isang makasalanan sa pagsisisi. Gaya ng sinabi ko last Sunday, umalis tayo sa lumang building for 24 years. Nangaral tayo patungkol sa krus ni Kristo. Lumipat tayo dito sa mas convenient, mas malaki at mas maayos na building. Hindi ko babaguhin ang mensaheng ating dadalhin sa gusaling ito at sa barangay na ito at sa munisipalidad na ito. Patuloy tayong mangangaral na sa lumang krus ni Kristo at ang tao ay lalapit at mahahalina.
hindi sa mga kaparaanan ng ating gimmicks or whatsoever or any form of entertainment. If people will come back here in this chapel because they understand the gospel, they understand the meaning of the cross of Christ for the benefit of their soul. Why? Because it pleases God that He ordained the foolishness of preaching to call those who are being saved. Naway maintindihan mo, kaibigan, ang kadalisayan ni Kristo sa krus upang hugasan ang iyong sala, upang muli kang ilapit, ipagkasundo sa Diyos, upang pahupain ang puot at galit ng Diyos sa kamatayan ni Kristo. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat kaluluwang nakapakinig, sa mga viewers po namin. Banal na Espiritu, udyukan mo sila sa pagsisisit pananampalataya at ilapit sila sa krus ni Kristo upang makasumpong sila ng kapatawaran at kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Sa iyo mataas sa papurit, pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.